Assalamualaikum mga sisi, magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Ngayon pala mga sisi ay nandito kami sa market kasi may bibilhin kaming grocery mga sisi. So malapit lang po ang market na ito sa bahay namin. Nasa 7 minutes lang po ang biyahe mga sisi. So ito po ay grocery store. Mayroon po sa loob na mga prutasan, tapos mayroon din cosmetic, mayroong pharmacy, mayroon din pong mga accessories, mga jewelry, sapatusan at mga kitchenware, tapos mga gamit sa bahay. Oo, ang tindahan po na ito. Marami po silang branch all nationwide sa Pakistan. So dito mga sisi ay hindi ka pwedeng mag-video ng mag-vlog sa loob kasi bawal po mga sisi. Kaya pwede lang siyang kumuha ka ng camera pero patago lang mga sisi at hindi pwede na i-flash mo yung lahat ng mga kung anong meron dito at mag-vlog ka dyan na nagbibigay ka ng eksena sa mga tao. Hindi pwede iyan kasi mayroon po talagang mga tao na mag-vlog tapos kuha pansin sa ibang mga tao. Kaya ayaw po ng may-ari kasi baka mag-cause ka ng problema sa kaniyang mga customer. So ganito po ang sa loob sa supermarket. Ayan, dito sa grocery store. Binibili namin is mga gulay tapos snack ni Yusef. Yun lang po ang binibili namin dito mga sisi kasi anytime naman pwede ka naman pumupunta dito. Ang market na ito ay hindi masyadong mahal mga sisi kasi mga local brand din mostly ang nandito. Oo. Made from Pakistan, local. Oo. Tapos mayroon ding mga market dito na mga imported, medyo mahal-mahal 'yon. Nandoon 'yon sa kabila. Pero dito kami sa market na ito kasi mura-mura na. Ayan yung mga rice dito mga sisi. At marami po talagang mga seasoning dito na magagamit natin sa pagluto. Ayan. So, every week po ay nagko-consume kami ng 5 kilong bigas mga sisi. Ayan. Assalamualaikum po mga sisi. Kumusta po kayong lahat? Mega shoutout pala kay Sis Johara, ni Ate Johara, watching from Saudi Arabia. Mega shoutout po ate. Tapos, mega shoutout kay Sis Carol na nanonood sa atin. Parang nasa Hong Kong yata si Sisi or Singapore. Mega shoutout po sa lahat ng ating mga viewers, na ating solid na viewers dati pa, at sa ating mga bagong mga viewers. Welcome po sa aking channel. Ayan mga sisi, so marami pong nag-message sa akin mga sisi, mga customer ko ba, mga Pilipina, nagpatahi ng cover ng kanilang TV, yung sa cabinet, tapos nagpatahi siya ng cover ng kanyang sofa, kaya medyo putol-putol yung video natin. So ayun nga mga sisi, gusto ko lang pong humingi ng dispensya sa video ko, yung sa house tour ba. Wala po akong intention noon na nagsabi na sa Pakistan lang ang mayroong attached bathroom. Wala po talaga mga sisi. Kasi alam ko naman na sa Middle East at kahit sa Abu Dhabi or sa Europe or saan mang lugar ay ang mga kwarto po talaga is attached bathroom mga sisi. At that time, ang pinapakita ko lang po ay kung ano po yung meron dito sa bahay na nirerentahan namin. Kasi marami pong nagme-message sa akin, gusto silang pumunta dito sa lugar kasi nakapag-asawa na Pakistani ba, galing sa ibang bansa, gusto nilang magrenta. Oo, gusto nilang magrenta dito malapit sa amin sa Lahore ba. So pinapakita ko sa kanila kung ano yung nasa loob ng bahay at ang magkano yung i-rent, anong mga, pinapakita ko sa kanila kung ano yung environment, ganun mga sisi ba. Wala namang ibang or masamang intention yung pag-house tour natin mga sisi. Ganun lang po mga sisi. Alam niyo po kasi sa tagal ko pong nagba-vlog, huminto po talaga ako. Alam po yan ng mga solid viewers ko yung noon pa. Huminto ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Tapos ayaw ko na sanang mag-share sa anong meron dito, pero na-realize ko ang mga bagay na ito na
why not na hindi ko i-share sa inyo ang daily routine ko, kasi channel ko naman to. Gusto kong i-share sa inyo para naman ay makikita din ninyo kung ano ang meron sa ibang bansa, kung ano yung mga idea sa mga buhay namin na nakapag-asawa din ng taga dito, ganun ba? At least, kasi ako din, mahilig din akong nag-watch ng mga vlogger sa India, sa Bangladesh, lalong-lalo na sa Nepal. Mayroon akong pinanood na ganyan sa Amerika. Mahilig akong manood. So, gusto ko din i-share sa inyo kung ano rin ang mga buhay namin dito or buhay ko bilang isang asawa ng Pakistani na namumuhay dito kasama yung anak ko. Yan lang po mga sisi. So, no hate po tayo mga sis. Kasi kapag vlogger ka kasi, marami kang pwedeng gawin kung anong kailangan mo i-content. Pero para sa akin, gusto kong ibahagi sa inyo ang daily routine, ang mga kaganapan dito, at about sa pananahi ko. Ganun lang ang aking i-share sa inyo. At least man lang ay darating din sa panahon na one day hindi natin alam ang buhay, makikita rin ng anak ko kung ano yung ginagawa ko dito, update din sila kung anong mga pinagagawa ko dito. O diba mga sis? So, alam niyo mga sisi, ang Pakistan po ay napakalaki po talaga. Oo, actually, dito sa Lahore, papuntang Islamabad, ay kailangan pa namin magbiyahe ng 4 hours. Oo, malayo po talaga mga sisi. Tapos, pag Karachi naman mga sis, sobrang layo talaga mga sisi. Ang distance po ng layo ng Karachi papuntang Lahore or Lahore papuntang Karachi ay more than 15 hours po mga sisi. Sobrang layo, di ba? Tapos marami po akong nakakilala doon na ating mga kabayan din ng mga Pilipina. Lalo din sa Rawalpindi at sa Peshawar. Malayo po talaga yan sila dito sa Lahore mga sis. Tapos sa Kashmir naman, kung saan yung si Sis Rosana na nakatira, ay 3 hours to 6 hours. Depende po yan sa ruta ng sasakyan. Ganun din mga sisi. Hindi natin masasabi na exactly 3 hours. Ang maximum talaga is 3 hours to 6 hours. Oo. So, hindi talaga madali na okay, pupuntahan ko yung lugar na yun. Hindi talaga madali. Lalo na kagaya ko na isang housewife, tapos napaka-busy, lalo na ngayon na may pasok yung mga bata. Maaga kasi ang klase dito mga sisi, 7:45 ay dapat nasa school ng mga bata. Tapos magdala lang sila ng lunch, ay mag-out na sila is 3 p.m. Tapos after 3 p.m, mag-relax lang yung anak ko, kumain ng lunch kasi snack lang ang dinadala niyan. Gusto niya kumakain dito sa bahay pagdating, yung presko na kanin at ulam. Tapos may ano pa yan, may tuition. Yung tutor kasi tinatawag nila dito na tuition. Mostly po sa mga student dito, kahit college ka na or kinder or high school, mayroon talagang tutor yung mga bata. Kasi marami po silang mga homework, tapos mayroon pang mga language nila na Urdu, which is hindi ko po kayang ituro sa kanya yung lengguwahe ng Urdu. Kaya parang nauuso na rin dito na magkuha ng tutor. Oo. So, yung anak ko ay hindi po talaga yan fluent na mag-Urdu mga sisi. Kaya nagkuha si mister ng magturo sa kanya. Kasi yung asawa ko mga sisi, ano po yan, maikli yung pasensya. Kapag siya ang nagtuturo, gaya ng dati, palagi silang nag-aaway ng anak ko. Kaya parang na-high blood ba, may sakit sa puso. Kaya sabi ko sa kanya, wag na lang mag-high blood. Oo, kasi minsan talaga kapag nagtuturo ka ng bata, naka-high blood din. O, diba? Tapos, yun na, kapag nag-away na sila, yun, pumapasok na ako. Kami ng dalawang mister mag-away, ganun ba? Kaya, sabi ng isang anak niya, magkuha na lang ng tutor para hindi ma-high blood yung asawa ko sa katuturo ni Yusef. Oo. Tapos, napaka-advance din ng mga tinuro dito, mga sisi. Kaya, ang gamit nila na libro dito, Oxford at Cambridge, mga sisi. So, mga ano dito mga sisi, marami talagang mga dito ko tumira. Actually, nung bago pa lang ako dito, nung papunta pa lang ako, marami na talaga ako mga naririnig.
nagre-research din ako sa mga ibang vlogger, which is pinagtagpi-tagpi ko talaga kung ganyan bang sitwasyon ko, ganun, wala akong idea o walang idea talaga. Kaya mas maganda talaga kung gusto mong pumunta sa isang lugar, mag-research ka muna. Kagaya ko, nung bago pa lang kami ni Mister, kahit anong lahi yung asawa mo, kung ka-LDR mo o anong lahi talaga, dapat talaga malaman natin kung ano yung mga pagkain na gusto nila, ganun ba? Tapos, kasi iba yung kultura, di ba? Iba yung nakasanayan. So, I think ako yung nag-adjust. Oo. Kumakain naman yan siya ng Filipino foods, gaya ng mga pansit, mga bulalo, yung mga ano, yung mag-isa ako ng isda, tapos magtinola, yan lang ang kinakain niya. Pero hindi dapat palagi. Mga once a month, twice a week, ganon. Nung dumating kami dito sa Pakistan, kahit doon kami sa Abu Dhabi, mga sisi, ay nakasanayan niya talaga yung pagkain nila. Kasi ang mga Pakistani talaga, mahilig po talaga sila na maraming mga onions. Oo. For example, kagaya ng isang araw, nagluto yung sa baba ng 1 kilo na okra. Ang nilagay niya ng onions, 1 kilo din, ang dami. Kasi iba yung lasa nila, iba yung status ng pagluluto nila, yung bang style ng pagluto nila, kasi yung okra is ginigisa nila, mga sisi, with onions. Oo, sarap na sarap sila noon, pero kung hindi ako kumakain ng sisi, ako gumagamit ako ng onions, kunti lang. Pero sa atin ba, kunti lang yung ginagamit ko, yung malaking onions, hinahati ko po iyan kapag nagluluto ako. Oo, para bang lasang-lasa ko talaga yung manok, ganun ba, hindi yung puro lang onions. Ang onions kasi, kaya dinadamihan nila iyan sa mga karne, kasi sweet, kasi kapag maraming onions, tumatamis yung ulam. Tapos siya yung nagbabalance sa mga asin, tapos marami pang mga herbs, mga powder. 5 klaseng powder ang sinasangkap. Oo, turmeric, mga black pepper, tapos mayroon pang cinnamon powder, mayroon pang coriander powder, mayroon pang zira powder, daming powder ilagay talaga, mga sisi. Kaya kapag bago ka pa lang na nag-ano na kayo, yung nagsama na kayo, manibago talaga yung lasa mo. Pero as in, ang una ko pong nalasahan, yung biryani, yung mga pulaw, nagiging paborito ko po iyon. Oo, kasi marami siyang nilagay na parang na ano yung lasa ko. Maganda rin naman ang pagkain na mayroong chili. So, ang ano lang, mostly sa kanila, mahilig talaga sa sobrang anghang. Oo. Kaya ako, hindi ako kaya yung doon sa Abu Dhabi na grabe yung nilagay na chili. Para bang nag-aapoy na yung ano mo, yung dila mo, na tumutulo yung luha mo. Surrender talaga ako niyan. Kaya hanggang ngayon, kami ng anak ko ay hindi talaga nawawala yung rice. Oo. Nung dumating ako dito, naghanap talaga ako ng rice na parang jasmine rice. Wala kasi o wala. So, kapag matagal ka nang nakatira dito, doon mo matitis yung mga rice. O, marami kang madidiscover na rice. Oo. Tapos, kapag mayroon kang mga nakakilalang Pilipina, magtanong-tanong ka kung ano yung magandang rice, tapos paano siya lutuin. Kasi may klase na mga rice, na mga basmati na pinapakulo lang sa boiled water yung rice, tapos kukunin na iyon, luto na, para siyang sapal. Oo, yung ano sa coconut, mga sisiba, yung sapal ba. Tapos ako naman magluto, lalagyan ko lang siya ng kunting oil, mga 1 tablespoon, tapos kunting pinch lang ng salt. Oo, para na siyang, mayroon akong nakilala na ng mga brand ng mga rice dito na parang sa atin, kung paano tayo magluto, ganun ba, 1 cup rice, 1 cup din yung tubig. Kasi kapag nilampasan mo iyon, bumabasa siya, parang siyang lugaw, hindi siya masarap. Kaya makukuha mo yung mga technique kapag matagal-tagal ka ng mga sisi. Tapos pag dito ka na, yung balat mo ay parang mag-iiba, depende iyan kung allergic ka. Kasi yung sabon nila dito is napakatapang. Nung bago pa lang ako dito, nagkaroon ako dito sa left ko na ano, yung baby finger ko. Oo, sa Bisaya pa, kamingking. Nagkaroon ako ng ano, para bang mayroon siyang sugat.
ang kati-kati niya, ganun ba. Tapos, dati kasi, nangkakamay ako kahit mayroong washing machine, kinakamay ko yung mga puti, ganun mga sisi ba. Tapos, Ariel, kahit sabi nila magpalit ka ng surf, kasi may surf dito. Kahit anong sabon yung pinapalit ko mga sisi, kumakati talaga siya. After mo maglaba, ang kati-kati talaga. Nagdusa ako ng 1 year noon that time. So, ang ginawa ko, nag-vlog ako, lagi akong kumakamot. Dito lang talaga siya. Oo. Dito. Tapos mayroong butlig-butlig. Nalungkot talaga ako noon. Kahit ano na lang nilagay ko. Tapos mayroon ako isang viewer na galing Kuwait na nakapag-asawa ng Pakistani. Umuwi siya dito sa Pakistan. Dinalhan niya ako ng Dermovet cream. Yung green. So, binigay niya sa kaibigan ko na naging customer ko sa Lahore. Dalawa yung cream na binigay ni ate. Dalawa or isa. Yun, nawala. Isang pahid ko lang, nawala na. Tapos, hindi ko alam, mayroon parang Dermovet dito sa Pakistan. So, yun, na-solve yung problema ko, nawala iyon. Ang dali lang nawala, mga sisi, mga 2 weeks, nawala talaga siya. Kaya, kapag naglaba ako na kinukusot ko, kumakati yung kamay ko, mayroong isang butlig, lalagyan ko ulit, nawawala na siya. Oo, tapos nung nag-post ako sa Facebook, marami pala akong mga kabayan na babae na Pilipina na ganun ang problema. Yung iba talaga ay sobra ng dami sa kamay nila. Nakakasira ng beauty sa kamay. Oo, kapag ginanon mo yung kamay mo, daming butlig-butlig, nakakahiya kaya. Nilagyan ko nga yung ito ko, nilagyan ko, binalot ko palagi ng Band-Aid. Tapos mayroong nag-message sa akin anong nilagay ko, kaya nag-share ako. Oo. Ang isang bagay lang talaga na nahiyang ako dito sa hindi ako tinitighawat. Oo. Nung nagstay ako dito, hindi lumalabas yung pimples ko, yung maraming pimples dito, wala. Oo. Parang nasanay yata ang mukha ko sa mga polluted na lugar, yung mainit or malamig, parang humiyang yung mukha ko. Nagka-pimple lang ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Oo, kasi parang nag-moist ba. Grabe, dami talaga dito mga sisi, dami dito. Pagdating ko dito mga sisi, napaka-rough ng mukha ko. Sabi niya yung mister ko, anong ginawa ko sa mukha ko, bakit daw ang dami kong mga liliit na pimples. Dito talaga, dito. Tapos mayroon pa mga malalaki dito. Isang buwan mahigit talaga yung nagsuffer ako sa ganong kondisyon. Oo, tapos ang ko doon, parang hindi ko naintindihan anong nangyari. Tapos sabi ng anak ni mister na mag-try ako uminom ng, mayroon silang bottle na syrup na pang purify sa dugo. Oo, tapos may sulat din siya. Safi yung pangalan. Oo, Safi. Isang tablespoon yung inumin mo once a day. Tapos, dapat continue siya 7 days. So, iba yung lasa mga sisi. Pero, ang sulat talaga doon, para po talaga yun sa pimples. Purify sa dugo. Oo, mag-balance yung hormones mo. Ganun ba? Kaya yun, uminom ako. Nawala naman siya. Oo, nawala siya. Akalain mo, hindi ko malagyan-lagyan ng yung mukha ko kasi nag-oil talaga siya, sobrang oily, nakakahiya talaga mga sisi, daming butlig ba. So first time ko nangyari sa akin yun, na ang daming butlig dito, pag hinawakan mo yung mukha mo, ang parang parang ganito ba, hawakan mo, parang ang rough, nawala siya mga sisi. Oo, nawala siya. Ano pala ako, yung hormones ko hindi nag-balance. Tapos may ginamit kasi ako sa Pilipinas na para pang mga sunscreen. Alam niyo sa Pilipinas maraming mga skincare na allergy ako mga sisi. Oo, na allergy ako, kaya yun, wala na akong nilagay sa mukha ko. Pinapahinga ko lang siya ng more than 1 month. Pero ang pangit talaga mga sisi, pag lumabas ako, grabing oily ng mukha ko. Parang pati ako parang na-discourage ako sa mukha ko that time talaga. Buti na lang ngayon, na lang, yung mga marka na lang niya na maitim. Pero konti na lang siya. Oo, naglagay lang ako ng serum na vitamin C sa
L'Oreal. Oo. Yun ang ginamit ko, vitamin C. Tapos mayroong cream dito na napakamura. Yung ano ba, Golden Pearl. Mura lang yung brand ng Golden Pearl, pero ano siya, nahiyang ako doon. 100 rupees lang. Ganon. Tapos yung foundation nila is napakamura, 200. Tapos 180 yung maliit. Patok na patok, nasa 20 pesos lang. Mura lang, 'di ba? Foundation na. Anong mga ano nila dito? Nandito kaya yung guri cream. Nandito kaya yung sa Pakistan. Ang dami silang mga skincare din na mahihiyang yung balat mo. Mag-ano ka lang, mag-explore ka lang. Oo, safeguard din nila. Nahiyang din ako doon. Yun lang nilagay. Kaya dito talaga, pag bago ka sa isang country, yung balat mo, yung lahat parang nag-a-adjust. Nag-a-adjust ba? Kaya yung mga masyadong sensitive sa mga alikabok, mahirap yan dito kasi malikabok talaga dito sa Pakistan, mga sisi. Hindi katulad sa UAE ba na mayroon silang purify sa hangin sa UAE. Kaya ang linis talaga, parang ma-feel mo talaga ang simoy ng hangin doon na malinis. Dito polluted kasi, mga sisi, wala silang pang purify sa hangin. Dito sa community namin, dami lang kahoy. Yung kahoy na lang ang nagbibigay ng oxygen. Pero sa sentro ka talaga, napaka-polluted. Take a picture. Yung asawa ko, mga sisi, binigyan nila ako dito. Ano ito? Tamarin ba? Sampalok. Tapos binabad niya. May brown sugar. Tapos mayroong chia seed. Oo. Maraming chia seed dito sa Pakistan. Mura lang din, mga sisi. Marami pa siyang mga nilagay dito na seed. Oo. Tapos syrup. Ganito sila. Nilagyan niya ng lemon. Kaya okay na okay kaysa soft drinks. O, diba? Kaya dito talaga, marami po talaga kami mga Pilipina na kapag-asawa ng Pakistani. Yung iba talaga, mga sisi, ay stricto yung asawa nila. Ako din man, yung asawa ko nung nasa Abu Dhabi ako, hindi ako allowed na magpakita sa inyo. Or dati, kailangan talaga cover yung mukha ko. Ngayon, okay naman siya. Okay na siya na magpakita ko sa inyo na hindi naglagay sa ulo. Pero pag lumabas sa bahay talaga, ay kailangan talaga na cover po talaga ako, mga sisi. Ganun po talaga. Kaya mayroon po talagang mga Pilipina dito na kapag-asawa na napaka-stricto po talaga ng mga asawa, mga sisi. Kaya bihira lang po talagang mga vlogger na mga Pilipina dito. Pero kami po, mga Pilipina dito, estimate lang ay 3,000 po kaming nanirahan dito, Pilipina, dito sa Pakistan, kasama na mga OFW, yung nakapag-asawa ng mga Pakistani, ganun ba, 3,000 po ha, yun lang estimate. Hindi nakasama yung mga nagtago-tago o ganun ba. Marami dito nakapag-asawa ng mga Pakistani. Actually, dito sa kapitbahay namin, si ate, matagal na dito sa Pakistan. Mayroong 18 years, 30 years. Marami ng mga anak nila, nanganak na, nagkaapo na sila. Ang iba, namatay na lang dito sa Pakistan, mga Pilipina. Dito lang din ilibing. Oo. Last month nga, may namatay na Pilipina. Lumaki yung tiyan niya. Wala naman siyang anak. Yun. Yung asawa niya ang nag-post na namatay na yung asawa niya. Ilibing siya agad kasi Muslim yung asawa niya, kaya ilibing ka. Pero kapag OFW ang namatay, iuwi yan sa atin sa Pilipinas. Pero kapag ang asawa mo ay Pakistani, may mga anak ka, dito ka talaga ililibing. Ganun ba? For example, kung ako, dito ako ilibing. Ganun. Hindi natin alam ang buhay. Kung ilang buwan, matay na tayo. Yun na. Kasi kapag Muslim kasi, sa one day lang, ilibing ka na. Libing agad ba? Yun talaga ang maano mo. Kami kasi mga nakaasawa ng mga Pakistani, mostly kasi na mga tao ay dinidiscriminate. Itik daw yung asawa namin, mababaho, mga dugyot, mahihirap ang mga Pakistani. Ito lang po ang tatandaan ninyo, kapag ang isang Pakistani ay asawa ay Pilipina, automatic na po yan na ang lalaki po ay hindi po siya mabaho, hindi po siya dugyot. Kasi Pilipina din kayo, kami Pilipina din.
ayaw din namin ng ganyan. So, mayroon po talagang mga tao dito na sobrang arte. Oo, sobrang arte. May ganyan. Kaya, nagpasalamat na rin ako na yung kinakalakihan na pamilya ng asawa ko, kahit yung mama niya matanda na, kahit saang bahay ng mga kapatid niya, ang linis talaga. Mayroon talaga silang tagalinis. Oo. At napaka-hospitable nila, yung bang inaasikaso yung mga bisita, ganun mga sisi ba. Hindi naman sila yung mga maarte, mga tao dito. Kahit papasok ka, yan sila talaga. Ipasok mo yung slipper mo. Wala silang problema niyan. Oo, kasi tradition nila iyan na kapag papasok ka ng bahay, dadalhin mo yung tsinelas mo sa loob ng bahay. Kung may carpet dyan sa sala, tatanggalin mo yung slipper mo kahit yung sa may-ari. Ganun ba? Pero ayaw talaga nila na iiwan mo yung tsinelas mo sa labas ng bahay. Ganun mga sisi. Kaya, hindi po lahat dito na pamilya ay pareho. Pareho lang din sa Pilipinas na kagaya ko, mahirap yung pamilya na bilangan ko sa Pilipinas. Oo, lumaki kami sa hirap. Yung iba din mga Pilipina, lumaki sa mayaman. Nakapag-asawa ng mahirap, tapos mahirap ka, nakapag-asawa ka ng mayaman. Pero si Mr. po ay nasa status lang po talaga sa middle family. Middle class family. Oo. Kasi mayroon po dito na mga high class. Yung mga high class po, super yaman na po iyon. Marami po silang mga maids, mga guard. Mayroon yan dito sa Pakistan. Madaming mga OFW. Nag-aalaga sila ng kanilang mga anak ng mga Pakistani na super yaman. Nasa ibang bansa nagtatrabaho, mga negosyante at mga politician. Yan yung mayaman dito. Tapos nakatira sila sa mga subdivision na mga luxurious, yung pinakamamahal talaga. Yung mga bahay sobrang mahal, oh my god. Mga sasakyan sobrang mahal. Malula ka sa mahal ng pera. Kapag dito ka nakatira, mahirapan ka talaga kung hindi ka magpursigi. Ang motor, ang mahal. Nasa mga 200,000, yung mga brand new na motor, 200,000, 300,000, ganun ba? Tapos, yung scooter ng parehas Pilipinas, yung mga babae, 200,000 plus iyan. 260. Kasi nag-inquire kami mga sisi. Tapos, kapag mga auto naman, yung mga sasakyan, nasa mga 15 million. Yung mga new model, 15 million. Mga, hindi masyadong mahal. 15 million rupees. So, 5 million sa Pilipinas. Sabi ko, oh my God, ang mahal. Ang mahal ng sasakyan. Tapos, yung mga sobrang mayaman, ang mahal ng mga sasakyan nila. Daming sasakyan. Yung iba naman, kapag galing sa abroad, nag-hire ng mga driver. Oo, ang mahal ng bayad. Ganun ba? Kaya, dito talaga, hindi talaga pareho mga sisi. Oo. Kaya, kapag nandun ka sa abroad, makipagkilala ka ng ibang lahi, kung saan yan nagbibilang na pamilya, di doon ka. Kung yung lalaking iyan is, ano siya, doon sa ibang bansa, yung trabaho niya, construction, of course, anong expect mo? Mahirap din ang pamilya. So, malas ka kung hindi ka sanay sa hirap. Oo. Kasi kami, sanay kami sa hirap. Kahit saan man kami dadalhin, wala na reklamo kasi nasanay na eh. Bonus na lang iyon na mamuhay tayo ng yung marangya, ganun ba? Dumaan din ako na para bang ugali natin na Pilipina na gusto ko na ako na lang ang magbayad ng allowance ng anak ko, o dumaan ako sa ganyan, parang may pride ba. Oo, kasi ako kasi ayaw kasi na lahat inaasa, tapos makarinig ka ng mga salita, para kang yun bang, para kang nagdadamdam, ganun ba. Nasa stage ka pa ng adjustment. Nung the time na yun, bata-bata pa tayo, pero dumating sa punto, nag-mature ng utak mo, nakakapagod na yung pride na yan, wala nang pride. Responsibilidad mo yan, kung hindi mo ako tulungan, magtrabaho ako. Yun, wala na magagawa eh. Sabi ko sa kanya, kapag nag-aaral na ng college yung anak ko, university, of course, kailangan ko ng allowance niya. Sabi ko sa kanya na magtrabaho na lang ako eh. Ayaw niya.
Ayaw niya ako magtrabaho sa labas kasi marami naman nag-hire dito. Mga Pilipina, mga OFW natin, lalapit ka lang, di kapasok ka. Ako wala akong problema kahit magtrabaho ako. Siya lang, ayaw niya talagang magtrabaho ako. Bahala na daw akong mag-umaga dyan magtahi. Basta na sa loob ng bahay, makikita niya ako, malagaan ko yung anak ko. Ganun ang mindset niya. Kaya, yun ang sit up namin. Wala kang magagawa. Mayroon talagang asawa na ayaw kang magtrabaho. Hanggang buhay pa siya. Kaya yun, galing ko sa Pilipinas, sinabi ko sa kanya magtrabaho ko, ayaw niya. Kaya siya yung nagbigay ng allowance ng anak ko. Yung kita sa tahi, binibili ko sa pangailangan ng anak ko. Hindi naman niya ako hiningian ni mister. Maliit lang naman ang kita sa tahi, mga sisi. Yun ba, maliit kasi dito. Parang balance-balance lang din sa mga kita dito. Oo, balance-balance lang din sa Pilipinas. Gano'n lang ang buhay dito, mga sisi. Kapag iisipin ko talaga na pagod, mapapagod ka talaga. Kaya, mag-start na ako sa buhay ko araw-araw, 5 AM. Yun, nakastart na talaga ako. Mag-prepare sa aking tahi, mag-prepare sa breakfast ng anak ko kasi estudyante. Tapos, yung asawa ko tulog pa, magtahi ako. Tapos maglaba. Mag-arrange dyan, maglinis-linis konti, ganun ba. Tapos magluto na naman. Pero, magluto ako, afternoon, dala na iyan sa dinner. Oo, yun talaga. Kaya, kapag matapos na ako nagluto, nagtatahi na ako niyan whole day. Kaya, wala talagang masasabi na hindi ako busy, nabuboring ako, wala talaga. Iba-iba mga tao dito, yung mga Pilipina, iba ay nakatoka sa kusina, ganun ba, busy yung mga buhay nila. Oo, depende yan kung saan ka pamilya ilalagay. Oo, saang lugar ka ilalagay. Kung yung asawa mo ay napunta ka sa north, tapos nasa bundok, o syempre, mahirap talaga ang buhay. Oo, mahirap ang buhay, pero kung marunong kang magdala at tatanggapin mo ng maayos, kung nandun ka sa bundok, magtanim-tanim ka, mabubuhay ka. Kasi sa totoo lang, ang mga farmer, maraming pera iyan. Oo, mahal kaya yung mga gulay-gulay, yung mga manok. Mahal ang manok dito, lalo na yung Bisaya na manok, yung DC ba? Yung native chicken, 1,000 ang kilo niyan. Dito sa Pakistan. Dito sa amin, 1,000. Oo, tapos yung mga broiler na chicken, 500 to 600 per kilo. Kaya, maganda talaga kapag may mga hayop ka. Kagaya next month, yung kambing, mahal na, 70,000. Kasi, iaalay yun sa Eid eh. Mahal, ang mga baka, more than 100,000, 200,000, ang mahal-mahal. Kung ikaw nasa ano ka, sa villages, sa mga probinsya, mayroon kang maraming baka, paldong-paldo ka. Oo, ganun lang ang buhay. Ang buhay kasi, hindi kasi palaging masaya, hindi palaging, yun bang, namumuhay ka ng maayos. Ang importante lang, na kung nandyan ka sa sitwasyon na iyan, walang iwanan. Basta hindi lang mambabae. Yun lang talaga yung ano ko. Kahit sabi ko sa kanya, sa hirap na at ginhawa ng buhay, hindi ko siya iiwan. Basta hindi lang siya mambabae. Kasi ibang usapan na yan eh. Emotionally damaged na yan. O diba? Ang hirap sa babae. Maraming mga sitwasyon na kaya mong tanggapin. Pero kapag tayo mga Pilipina, kapag emotional na yung natamaan tayo, yun, ang iba talaga, mostly, mag-give up talaga. Kaya masasabi ko talaga na nag-share lang ako sa mga experience dito sa Pakistan. Mga expectation dito, wala namang problema. Kagaya ko, namumuhay lang dito ng simple at nagre-rent lang kami ng bahay, hindi kami mayaman, pero nakakain kami ng maayos araw-araw, nakaprovide ng mga medisina kasi may mga sakit ng mga tao dito, at nakapagbayad sa eskwelahan at sa tuition ng anak ko, ang anong kailangan, na-provide naman. Kaya, yun ang pinagsasalamat talaga natin, mga sisi.
Kasi ang mga mayayaman talaga, palagi yang nagtutur. Oo, yung mga pure mayayaman dito, palagi nakabook sa 5-star hotel kasi may 5-star hotel dito sa Pakistan eh. Palagi pumupunta sa ibang bansa, sa Europe, sa Thailand. Yan ang mga trabaho ng mga mayayaman dito. Dala-dala nila yung mga OFW natin na Pilipina. Kaya, yun lang talaga ang buhay dito sa Pakistan. Kaya lang, hindi masyadong na nakita yung buo ng Pakistan kasi ang mga tao dito hindi talaga lahat mahilig sa social media. Ano sila, nanonood lang sila pero ayaw nilang magpo-post. Ganyan sila, nahihiya sila. Ganon. Lalo na yung may mga mayayaman, hindi sila mahilig masyado sa ganyan na magpo-post o ganyan mag-vlog. Bira lang talaga. Kaya ngayon lang taon na to na marami talaga mga vlogger na pumunta sa Pakistan, nasa north, nagba-vlog sila. So marami na kayo nakikita kasi marami-rami na din ang vlogger ngayon dito sa Pakistan. Yun lang po talaga mga sisi ang masishare ko sa inyo. So maraming salamat po sa inyo mga sisi at sana naman ay kunting kaalaman ay napabigyan ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Kung saan po kayo na bansa ngayon, ay sana po ay mayroon kayo sa magandang kalusugan. Maraming salamat po sa inyo. Allah Hafiz.